Ang bagong build na Luka Doncic ngayon sa Lakers ang nakikitang magiging malaking threat para sa defending champion na Oklahoma City Thunders na makasungkit ng magkasunod na championship title at West Finals sa 2026 season. Base ito mga pare ko sa sinabi mismo ni Rachel Nichols ng Sports Illustrated na ang pinakamalaking hamon ngayon para sa OKC na maulit yung kampyonato nila sa susunod na season ay si Luka Doncic na bagong build na ngayon dahil sa kabuuan ang karir ni Luka meron siyang 9 wins at 7 lose kontra dito sa Thunders at nag-average siya ng 27.1 points per game sa lahat ng laban niya kontra dito sa OKC. Tapos last season dinomina pa ng Lakers ang OKC mismo mula sa 126 to 99 nung mid-season yan kung saan si Luka mismo ang nanguna sa scoring na may 30 points sa game at may shooting yan sa season high na 22 3-pointers sa nangyaring game na yan kontra OKC. Tapos dyan din mismo nagkaroon ng controversial incident kung saan na-eject si Luka dahil sa technical foul sa game 2 nila nangyari sa mid-season. Nasa huli binaligtad rin naman yung technical foul na yan pero wala na rin naman nangyari dahil tapos na yung game. Dyan din mismo nakuha nila yung 2-1 record. At dinomina ng Lakers ang Thunders dyan sa mid-season lalo na nung naugnay nila itong si Luka. Kaya nakikita ng mga analyst na mismong itong si Luka Doncic ang malaking kahinaan ng OKC. Dahil nung mid-season pa lang nagkaharap na yung mga yan at si Luka may 30 points nga dyan at may magandang efficiency sa shooting at nagdala ng dominant win ng Lakers. Halata talaga na malaki ang impact ni Luka sa team kapag present siya. Dahil sa game 2 nila na-eject dyan si Luka sa critical na part ng game, crucial. Kumbaga, nasa turning point kaya nakikita ng mga analysts at reports na yan mismo yung dahilan ng pagbagsak ng Lakers sa latter part ng fourth quarter. Kaya sila tinalo sa second game na nangyari. Sa StatMuse malinaw na ang record ng Lakers kasama si Luka 31-19. At ang mas detalyadong ang breakdown dito, all-time record to kay Luka sa 18-10 nila kontra dito sa OKC sa buong Western din. Batay sa win-loss differential, kitang-kita na kapag wala si Luka, bumababa yung winning percentage ng Lakers. Mula sa .620 o 31-50 kasama siya hanggang sa .594 o 19-32 winning and losses. Estimated yan mga pare ko kapag wala si Luka sa loob ng court. Kaya sinasabi ng mga insider at analyst madalas ding binabanggit ang stabilizing effect ni Luka sa Lakers. Mula sa offense at leadership, maliwanag na kapag wala siya, mas hamon sa Lakers ang pag-execute ng strategy at consistency sa game. Kaya base sa mga analyst, mas tumututok sila sa confidence gap ng OKC kapag si Luka ang nasa court kasama ang Lakers. Ibig sabihin lang, hindi lang strategy kundi versatile na talaga at nasa momentum na kapag nag-start ang Lakers kasama si Luka. Mas nabibigyan ng mas maraming spacing at mas confident siya na gamitin ang mismatch kontra sa mga young talent ng OKC o young star. Ito yung dahilan kung bakit paulit-ulit na lumilitaw ang malaking problema kapag nakakaharap ng OKC o ng defending champion na to ang Lakers kapag may Luka Doncic. Match up to mga pare ko pero nagiging mismatch dahil nga sa versatile nitong si Luka na nagiging bata yung mga youngster mismo nitong OKC. Si Austin Reeves, alam naman natin na tinanggihan yung 4 na taong extension contract na nagkakahalaga ng 89.2 million. Yan yung pinakamataas kasi na pwede lang i-offer sa kanya ng Lakers dahil sa ilalim ng salary cap rules. Kaya malinaw na may lumalaki talagang gap sa pagitan ngayon ng mga to. Gusto niya yung fair market value. Inaasahan kasi niya na papasok sa 30 million plus kada taon yung pwede niyang makuha ngayon at sa kaya o nais lang kasing ibigay ng Lakers hanggang 4 na taong 89.2 million, masyadong mababa. Kaya hindi nawawala yung mga rumors o prediction para sa magiging future nitong si Reeves sa Lakers. Katulad ngayon na nalilink ulit itong si Reeves sa potential trade para dito sa Sacramento Kings dahil sa mock trades ngayon na to pwedeng i-trade si Reeves para kay Keegan Murray kabilang isang future draft picks. Bilang isang hypothetical scenario na parehong makikinabang araw yung dalawang team na to para sa trade na to na pwedeng mangyari. Pero ayon naman mismo kay Jovan Buha, isang Lakers reporter, malaking challenge para sa Lakers na gamitin si Reeves
para sa isang trade dito sa Kings. Hindi madaling mangyari lalo't bibilangin talaga yung value na kailangan i-match nitong Kings para sa Lakers nang matuloy sa kanila itong si Reeves. Possible kasing hindi sapat si Keegan Murray lalo na kung walang draft capital na makakasama, kaya mukhang hindi pa agad nga raw makakatuloy ang Lakers o yung Sacramento sa trade na to dahil sa ngayon malaki ang halaga na gustong mabalik ng Lakers kung sakaling gamitin man nila itong si Austin Reeves sa isang trade, at mukhang hindi sapat si Keegan Murray para lang makuha ng Sacramento itong si Austin Reeves ngayon.